kapayapaan. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isang namang paghayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talikhaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay natin pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, kaya madalas ko sabihin sa inyo, hinahangad ko magandang umaga dahil yan ang pangako ng Diyos na magkakaroon ng magandang umaga sa mga taong gumagawa ng mabubuti at gumagawa ng katarungan at pinaglalaban ng katuwiran, hindi ang kamalian. So, bilang espiritu ng katotohanan, hindi maaaring hindi ako magsalita dahil yan ay obligasyon ko. Nakasulat sa 16:13 ng San Juan. Basahin mo nga. Bilang patotoo na ginaganap ko lang ang tungkulin ko bilang alagad ng Diyos at hindi maaring sawayin o suwayin ang utos ng Diyos. Basahin. Juan Kapitulo 14, talatang 16 hanggang 17. At ako'y dadalangin sa Ama. Hindi, 16:13. 16:13. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Alright. So, malinaw ha. Ang obligasyon ko na ang marinig ko ay aking sasalitain. Hindi maaring hindi ako makialam. Dahil yan ay isang katwiran na aking ipaglalaban. Ano man makita kong kamalian at kausayan ay akin din sasabihin. Alright. Wala akong pinapanigan. Wala akong kinikilingan. Dahil ang tungkulin ko ay malaman nyo ang katotohanan. Alright. So, itong pinag-usapan nyo kahapon sa sesyon, narinig kong usapin, may kanya-kanyang palusot. Napanig ng mga Department of Health. Ngayon, ang nagigipit kayo, kanya-kanyang lusot. Para kayong igat na huli na kayo, napapadulas pa kayo. Natawa kahapon ay sabi, hindi raw pinilit yung taong bayan. Kaya magpabakuna. Mga sinungaling. Samantalang ang linaw-linaw, nung lockdown, sinabi nyo, kamalian yung lockdown. Pagkatapos, bakit din nyo pinayagan yung lockdown at pilitin nyo ang mga taong magbakuna? Magpabakuna. So, yun, hindi nyo pinilit. Samantalang ang salita nyo, kung walang vaksin, walang makalabas sa bahay, walang makapamalingki, paano yung mga tao? Kapag walang vaksin, walang makakatrabaho. Walang makakatrabaho pag walang vaksin. Hindi ba yan ay sapilitan? Tapos sabihin ninyo, narinig ko, yung ayaw magpabaksin, hindi pinipilit. Paano yung taong nininervyos? Lalo na kung nakita niya na maraming nahuhuli na.
O, kahit na ayaw magpabaksin na. Yung una nga po nilang paglabas ng baksin na yan, yun daw hindi magpabaksin, ikukulong na, magbabayad pa ng 50 mil. Mga siraulo. Yung mga katagang yun na salita, hindi ba pananakot? Tapos sasabihin lang kahapon sa napanood natin. Tapos sabihin nyo na hindi nyo pinilit ang tao. Oo. Ibig sabihin, mga sinungaling nga. Ano ba kayong klaseng tao? Porque marunong kayo, may pwesto kayo sa gobyerno, tatakutin nyo ang tao. Ganyan nangyayari sa mga taong walang malay sa batas. Takot silang mahuli. Ngayon, sila ang matatakot talaga ngayon. Takot silang makulong. Makukulong talaga sila lahat. Dahil ayaw nilang magutom. Dahil ayaw nyo palawasin sa palengke. Ayaw nyo pagtrabahuin. Kaya, ayaw nilang gusto, dahil sa takot nilang hindi kumain at magutom, magpabaksin na sila. Hindi ba yon ay sa pilitan? Hindi nyo sinabi, oy. Pero yung batas ninyo, sa pilitan talaga yun. Tapos sabihin nyo, mali ngayon yung ginawa nyong lockdown at pagpabakuna. Sabihin nyo, kamalian sa inyo. Alright. Nung batasin ng presidente, yung baksin na yan, bakit ninyo pinirmahan at hindi nyo tinutulan sa Senado? Tawa na po yan sa congressman, sa mga kongreso. Sa mga mambabatas, ang tatapang, congressman. Bakit? Naduwag kayo. Pero meron pong isang tumayo ngayon. Dahil takot kayo sa presidente, na pag lumabag kayo, ikulog din kayo. Meron pong isang congressman na tumayo ngayon na may bayag pala, si Congressman Dan Fernandez. Yan yung nag-umpisa niyan na makarating yung mga namatay ay pag-usapan na. Alright. Ngayon, kung yan ang pinag-usapan ninyo ay kanya-kanyang palusutan, naririnig ko ngayon sa Senado, kanya-kanya kayong kalas. Sasamahan, samantalang, noong kasalukuyan, may patupad ng presidente yan. Yung tatapang nyo ngayon, Yung nag-umpisa po niya, si Duterte talaga, tsaka si Duque. ba't hindi nyo? Sige, si Duterte. Tsaka si Duque. Taka si Duque. Nabalita nyo, dami nakuha ni Duque na pera. Tinanggal lang siya sa tungkulin dahil niya sa vaksin. Pinag-resign. Pinag-resign nyo. Kaya namimiyasa yun nasa gobyerno eh. Kahit na maraming nanakaw. Hindi kukulong. Mag-resign lang. Pag nabuking na. Pag nabuking na, mag-resign lang. Kaya namimiyasa yung mga tumatakbo ng politiko o kasapi sa gobyerno, namimihasa sila na mag-knockout dahil mag-resign lang para pag marami nang manakaw. So, kayo mismo ang gawa ng pamimihasa sa inyong mga gawaing pandarambong na sinasabi ninyo. Pandurugas. Pagsasamantala. So, ngayon, dahil kayo'y nagigipit na, unang-una yung sesyon ninyo doon sa anong tawag doon? Yan na, kongreso. Yung sesyon ninyo doon sa fan na sinasabi nyo. Ano yung fan na yun? Calamity Fund. Yung, Hindi calamity fund. Confidential Fund. Confidential fund. Ay, nabuking din yan. Ngayon, nabuking kayo dyan sa confidential fund na yan at sabi ninyo, marami na nakuha si Sara Duterte. Galit na galit sila, nag-leak daw, nag-leak. Kaya nga sinabi ko na sa inyo, bakit sumingaw ang baho ninyo? Para kayong umutot. Naamoy ang baho nyo. Naglabas daw, taksil. Tapos sabi nyo yung naglabas ng salitang yan ay taksil. Sino ang tunay na taksil? Yung gumagawa ng confidential na usapin at sumingaw
o yung nagpasingaw. Hindi ba ang tawag nyo dyan sa nagpasingaw, Whistleblower. whistleblower? Ang mga whistleblower ba ay masasama? At kakasuhan daw nila. Kakasuhan yung whistleblower? O mas kasuhan yung nagpapaano ng pandurukot, pandurugas, pag nanakaw? Alin ang masama doon? Kamo kayong confidential fund. Eh, nung mismong pork barrel na inalis ni Erap, nagkagulo no kayo. Yun pa rin po yung binago lang yung pangalan, confidential fund. Confidential fund? Yan ay pork barrel. Ibig Na sabihin, ibinigay sa mga senador para ibigay sa mga tao. Anong ginawa nila? Kanya-kanyang kupit. Kanya-kanyang kickback. Alright. So, ngayon, ganun din ba yung confidential fund ninyo? Bakit gumawa kayo ng confidential o sekreto? Para pag nakawin nyo, sekreto rin, wala makakalam. yun talaga ang plano. Alright. Malinaw yan, ha? Na kapag may nag-whistleblower, sabi nyo, taksil, hindi parang sindikato ka talaga. So, yung gobyerno ngayon, sindikato talaga. Bakit may confidential fund? Hindi ba yan ay income tax? Ibig sabihin pala, lumalabas na katotohanan yung lahat na sinasabi ni Tatay Eduardo na ang gobyerno daw ay sindikato. Talaga? O ngayon, hindi paniniwalaan si Eduardo Miranda. Documented lahat ang hawak niya. Kaya sabi niya, narinig ko, malapit na raw kayong makulong. Eh, paano po pala hindi malalaman ni Tatay Eduardo? Taga Malacanang pala si Tatay Eduardo. Alright. So, malapit na raw kayong makulong. Dahil talagang ididimanda niya kayo. Eh, yung sa ibang bansa po kasi lahat yata na nakademanda na. Lahat ng mga nagpasimuno ng vaccine, dito na lang sa Pilipinas ang mga nakakalusot pa. Talaga? Kasi yung batas dito sa Pilipinas, walang ipin. Eh, paano nga? Eh, namihasa sila na lukuhin ang taong bayan. Dahil mga taong bayan, walang malay sa batas. At hindi sila makalapit sa batas. Dahil sariling sesyon, walang makikialam sa kanila. So, itong ginagawa ninyo, malinaw na sinabi ng Diyos, talagang yung Malacanang ay pugad ng lahat ng tulisan at magnanakaw. O alin doon na mas matindi? Yung akusasyon ng Diyos o akusasyon ni Miranda? Eh, parehas lang. O ngayon, itong pinag-usapan nyo rito, na kanya palusot. Hindi kayo alam ng Diyos yan, ginagawa nyo na yan? Hindi kayo nakikita ng Diyos yan, ginagawa nyo yan? Hindi ba sinabi ng Diyos mismo? Ha? Ako'y nakaharap sa anumang lakad ng tao. At doon sa Jeremias 23, meron bang lihim na hindi ko makikita siya? Dahil ang aking mata ay nakatitig, sabi niya, sa bawat tao. At pinapatag niya lahat ng mga bagay na kanilang ginagawa. Alam niyo pinapatag? Nililista niya lahat. Hindi ba sinabi ko sa unang Facebook ko na mayroon tayong tinatawag na diary? Aklat ng buhay, diary. Mula pa nung isilang kayo, nakalista na ang bawat nyong ginagawa. Automatic yan, tandaan nyo. Araw-araw, nakalista ang iyong ginagawa. Kaya pag nag-usig ng Espiritu, isa-isayin niya, kahit na 10 taon na nakaraan, isa-isayin niya yung inyong ginawa. Dahil ipa-flashback lang niya yung inyong mga tinatawag na tape, or tape recorder, akashic record, ang tawag dyan, diary. So, walang may lilihim sa mata ng Diyos. Tandaan nyo ha,
Kaya nga, binala ko na kayo eh. Kung mayroon kayo hukuman sa lupa, mayroon kaming hukuman sa langit. At lahat ng tao ay luluhod doon at magsusulit. Alam niyo, magsusulit. Managot. Sa bawat ginawa niyang krimen, tandaan niyo ha. So, kaya nga, binabala ko na kayo eh. Doon pa, na magbago na kayo. Magsisi na kayo. Huwag nang kayo gagawa ng anomalya. Dahil nakarecord yan sa langit. Ano mang sabihin nyo, ano mang ikatuwiran nyo, kaya na ginagawa nyo ngayon, involved kayo lahat yan. Lahat ng nasa gobyerno. Kaya na anong gawin nyo, palusot. O ngayon lang kayo mag-usig, tapos na ang patayan, tapos na ang kamatayan ng maraming tao dahil sa inyong kagagawan. Daang libo O na yung sinong namatay. sisisi nito sa kamatayan ng maraming tao? Pulis ba? Mamamayan ba? Sino po ba'y namumuno nung panahon na yun? Kaya ngayon, pagbutin nyo, huwag nyo lukuhin na matao ha. Magpapalusot na naman kayo samantalang nagkaisa kayo noong panahon ng lockdown. Hindi nyo pinaglaban ang katuwiran ng tao. Pinayagan nyo. Ngayon, nagsasalita kayo dahil tapos na. Ba't hindi ka nagsalita noon? Na masama pala yung lockdown. Lahat sila napipi. Nabingi. So tama. Lahat kayo pipi. Revolto kayo talaga. Para kayong santo na ginagalang dyan sa Malacanang na hindi makapagsalita. Ngayon, makapagsalita na kayo dahil tapos na lahat. Ba't hindi usigin kung sino ang nagpalusot dyan sa vaksin na yan? Kung sino pumirma na lumusot ang vaksin na yan? Hindi ba kayong batas ay alam ninyo ang sindikato? Pag walang permit ang anumang item na ipasok dito sa Pilipinas, hindi ba sinasabat ninyo? Lalo-lalo yung mga illegal. Tsaka ang alam na alam naman po, experimental. Talagang pinagsiksikan sa mga tao. So, ngayon, bakit hindi nyo masabi? Ngayon, yung eksperimento ay palpak. Hindi ba sinabi nyo, experimental vaccine? Eh, daang libong tao ay namatay. Oh, ngayon, yung eksperimento, anong resulta? Nakamatay ba o nakabuhay? Bakit hindi nyo sigin yung nakapatay at sino pumatay at sino ang nagdulot ng kamatayan ng maraming tao? Hindi ba ang presidente? Hindi ba Senado? Hindi ba Kongreso? Nakinabang na sila lahat. Dahil pinirmahan nyo pagpasok ng baksin? Lalo na si Isko Moreno, talagang nakinabang ng gusto. Alright, hindi ba balitado na si Isko Moreno ay tumanggap na 15 million? Milyon-milyon. Dahil sa baksin dyan sa Maynila. O ilan namatay sa Maynila? Daming namatay. O ngayon, kalimutan na yung mga kaso na yon. Wala na, forget na. Ganun na lang, basta nakaraan na, kalimutan na. Paano yung mga taong nangamatay? Eh, yung mga kaluluwan ng mga yang nangamatay, humihingi ng katarungan. Kamo kayo pinagpapatay doon sa droga. Ang dami nagreklamo dyan sa Pampanga na namatay sa droga. Hindi ba sabi, yung puser lang uhuliin o papatayin? Bakit yung user? Karamihan sila ay nagreklamo, user lang sila. Sa bagay, merong user na puser. Tanda nyo Siyempre, susumbong din ko sino kinukuhanan nila. Alright. Ito mga kaso na ito, na-publish sa bayan, narinig sa bayan, at marami nang namatay. Pagkasaksak ng yung tinatawag na ano yon, yung bagong saksak na bakuna,
Booster. Oo. Kasasaksak lang. Nagwala na. Namatay na. Ang dami. Lalaki, babae. Oh. Bakit hindi po nila nakita yung mga ganong bagay? Lalong-lalo na yung mga gumagawa, yung mga gumaganap ng vaccine na yan. Ngayon, yung nagre-report na babae, inuusit pa ninyo kung totoo yung sinasabi niya. Samantalang naglaganap ang balita na yun nga nangyari. Oh. Dahil wala sa inyo yung video, dahil hindi kayo interesado sa video, naka-video pa eh. Interesado sila sa pera. Nakatayo. Matumba na lang, mamatay. Oh, hindi nyo nakita, dahil tingnan yung video. O baka nakita nyo, kunyari hindi nyo nakita. Ibig sabihin, rebel to. So, kaya lang ako nakapagsalita dahil yun narinig ko sa inyo dyan sa Malacanang, palusutan ngayon. Kanya-kanya palusutan. Hindi kayo makakalusot. Dahil kayo kay Miranda, wala kayong lusot kay Miranda. Ang tanong, saan ididimanda kayo ni Miranda? Sa inyong hukom na nasusuhulan din? Yun lang. Walang mapapagdemanda dahil bayaran Alam ng mga ko, pag kapundaw. magdemanda si Miranda sa hukom ninyo, tatapalan naman nyo yung hukom para kampihan kayo. Ayun po yung sabi ni Tatay Eduardo, lahat daw ng hukom talagang binabayaran lang. Babayaran naman ninyo ng limpak-limpak na salapi yung hukom na yan para panigan kayo. Kaya, sabi ko sa inyo, kung naluloko nyo ang bayan, Dapat na pala talaga ibaba yung La Corte Celestial. sa langit ko na kayo, hindi naman da. Tandaan nyo Ang lahat ng magsinungaling dyan, patay. Hindi ba sinabi ko sa inyo, may hukuman kami sa langit at doon kayo lahat haharap. Ipinakita ko na sa inyo, yung pinarusanan Diyos at pinatay, manggagawa man at hindi manggagawa, pare-parehong pinarusahan ng kamatayan. Ngayon, kaya sinaysay ko na sa inyo, hiwaga ng Biblia na hindi nyo alam. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng langit. Dahil ang hukuman ng tao ay nasusuhulan na. Di ba sabi ko sa inyo, bawal yung tatanggap ng suhol? Di ba saan mo nga? Suno 23. Huwag kang tatanggap ng suhol. Exodo Kapitulo 23. Huwag 23 talatang 8. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. So, hindi banal ang usapin dyan. Kadimonyan na usapin ninyo dyan sa Malacanang. So, umpisan mo sa 1. Exodo 23, 1. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. O, yan ang ginagawa nyo sa Malacanang. Nag-usap-usap kayo para kayo mga saksi sinungaling ngayon sa bayan. Takot daw sila kay Duterte noon. Alright, tuloy mo pa. Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama, ni magbibigay patutuman sa isang usap na kilingi sa karamihan upang sirain ang katulan. Ano sinunod nyo? Yung maling batas? Dahil nakisama kayo sa mga taong sinungaling at kayo lahat ay naging sinungaling. Nakinabang na raw sila nga mayayaman. Tuloy mo ang batas ng Diyos. Rule of law. Ito sige. Ano pa ba? 10 utos? Hindi. Yung Exodo 23. Ay. Di, huwag mo rin kikilingan ng dukha na sa kanyang usap. Kung yung masumpungan ng baka ng iyong kalit o kanyang asno na nakawala ay tunay na ibabalik mo sa kanya. See? Yan ang batas ng Diyos. A rule of law. Dahil nung araw, hayop lang ang pinag-usapan. Ngayon, iba na ang pinag-usapan. Tao nang nangawala, nangamatay. May balik ba ninyo ng mga matay ngayon? Yung buhay ng mga nangamatay, may balik nyo ba? Nung araw, pag nawala yung baka o kalabaw, isauli mo sa may-ari. Ay ngayon, hindi buhay na nawala
Paano yung may sauli ang buhay nang nawala? Sige, tuloy mo. Kung yung makitang asno na napupot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mo mang alisan ng pasan, ay walang pagsalang yung tutulungan pati ng may-ari niyaon. Ano yung mga nalugmok? Mga taong buwagsak na sa sakit, dala ng mga baksin. Ba't ayaw tulungan sila? Iyon po. Nalugmok na sila sa kahirapan dahil sa baksin na yan. Pag may mga taong namatay sa baksin, isa na po yung kapatid ko dyan na namatay sa baksin, wala man lang tulong galing sa gobyerno. Okay tayo na. Yan ba ang... Mga walang hiya kayo. Yan ba ang mapagkatiwalaan? Tignan nyo, rule of law ng Diyos. Pantay-pantay ang hatol niya. Situloy mo pa. Kaya po yung sinabi ng isang doktor na hindi raw nila pinilit yung tao na magpabakuna. Paano po hindi magpapabakuna yung kapatid ko? Hindi makakapaglabas ng tricycle yung kapatid ko kapag walang bakuna. Ngayon namatay, tinulungan ba nila? Mga tarantado mga yan. Kita na. Ang dami ng reklamo. Sabi ko sa inyo, yung iba di pa nakapag-report. Dahil yung mga reported rin nyo, kulang pa sa survey. Tandaan nyo ang daming report. Pag narinig nyo yung tinig sa sambayanan na nagre-reklamo sa inyo, humanda kayong lahat. Maririnig yung tinig ng mga sambayanan na nagre-reklamo. Hindi ba binibilang ito ng kapabayaan ninyo ngayon? Negligence of duty. Hindi lang ako. Kapabayaan sa tungkulin. So, tama yung sinasabi ni Melinda. Kung di nyo kayang mamahala, mag-resign na kayo. Dahil yung namamahala na walang magagawa, mayabang. Makasinungaling mga yan. Nagmamayabang. Na kaya niyang gawin at mga bagay na matuwid. Tapos pag nakaumo na sa tungkulin, wala naman siyang nagagawa. So, yung kumpanya ng mga sindikato, tama yung sinabi. Ng Banal Espiritu sa akin noong 1977. Sa Mangga, Kapas, Tarlac, sabi niya, ang politika ay marumi. So, bakit kailangan pa yung politika na yan kung marumi pala talaga? Ang daming anomalya na ginagawa ng politiko. Yun lang eleksyon. Daya na. Ibig sabihin, tama pala si Tatay Eduardo na alisin na yung gobyerno. Alright, papayag kayo ngayon yan. Alinisin kayo, alisin na kayo, walisin na kayo. Dahil sabi ng Espiritu sa amin, talinghaga ha, ang tingting hindi makapagwalis. Tandaan nyo, kundi buklurin ang tingting para mawalis ang dapat walisin. Ano ibig sabihin niya? Gusto nyo mag-rally lang ng mga tao para mawalis kayo? Yan ang hinihintay nila talaga. Ngayon may boses sa Marcelo, tambayan. bakit nawalis si Ferdinand Marcos? Dahil marami ng tingting na nagkasama-sama at siya mismo lumipad na sa ibang bansa. Nawalis na siya. Wala na siyang nagawa. Hanggang ngayon. Marami po kasi mga tao, mga mulala, nakatingin lang kung ano yung mga nangyayari, walang pakialam. Alalahan ninyo yung mga past event na nangyari. Ay kung mag-rally lang ng mga tao ngayon sa Pilipinas, ano mangyari sa inyo? Kayong nasa Malacanang. Hindi po nila naisip na kapangyarihan na nasa tambayan. Tandaan nyo yan ha. Ayaw ko mangyari yan eh. Pero kung talaga kailangan mangyari, bakit hindi? Kung talagang loobin ng Diyos sa mangyari yan, bakit hindi? Pero ako ayaw ko mangyari eh. Dahil mababalita ng Pilipinas ay sira ang pamahalaan. Matagal na po nabalita ang Pilipinas, the most corrupt country. Kasama sa top 10. Tingnan nyo. Noon pa, nababalita na nga. The Philippines is the most corrupt country in the world. Nadamay pa ako. Pilipino ako. Hindi naman ako nangurap. Dahil naman pera ng tao. Naglingkod ako sa Pilipinas. Agagawan po yan ng mga namuno na mga kurap talaga. Bakit nananatili pa rin sa mga pwesto?
Alright. Magbulay-bulay nyo, sinabi ko ha. Batas ng Diyos yan. Biblia ang pinag-uusapan na hindi nyo naintindihan, na akala nyo Biblia walang kabuluhan. Dito nakatala ang panahon ng buhay at ang panahon darating. Dito nakatala sa Biblia. Ang pagbabago ng panahon, nandito nakatala sa Biblia. At ang Diyos, ang promotor dito sa Biblia, producer ng Biblia ay Diyos. At lahat ng sinatalya, magaganap lahat. Tandaan nyo ha. So, marami pa ako sasabihin sa inyo, pero magbulay-bulay kayo dahil makikinig ako ulit sa inyong pagsesesyon niya sa Malacanang. Dahil ako'y marami akong kamag-anak na nabiktima rin diyan sa vaccine. Alright. Kaya ito, mga bagay na ito, pag-usapan nyo mabuti na ano man ng bagay na makasasama sa Pilipino, huwag nyong papasukin sa bansang Pilipinas. Meron kayo mga sundalo, tagapagtanggol. Tagapagtanggol o ano, mga mulala din. Galit na galit si Tatay Eduardo sa lahat ng mga pulis at sundalo. Tatanggalin daw niya lahat sa pwesto. Paano nga kasi? Lumilitaw na ang mga tagapagtanggol. Sila mismo ang gumagawa ng krimen. Kaya nga po ang tawag ni Tatay Eduardo sa mga kapulisan, katulisan. Alright. O ngayon, Bayan ba kayo? pa ba Ganyan yan? ngayon ang interpretasyon ng kapulisan? Kapulisan, katulisan na raw, sabi ni Tatay Eduardo. Totoo ba yun? Natulisan lahat ng mga sundalo ngayon? Marahil, dahil naganap yan kay Espinosa. Nakalusot ba yung droga? Kundi kasapakat yung mga general. Yung sila General Lastimoso. Talaga. Ngayon, magbulay-bulay nyo yan ha. Dahil nakarecord sa langit ang lahat na nangyayari sa buong daigdig. Lalong-lalo na ang Pilipinas na kanyang minamahal. Nakarecord lahat dyan sa langit. Tandaan nyo ha. Eto po. Wala kayong lusot sa mata ng Ama. Jeremias Kapitulo 16, talatang 17. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat nilang kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha o nangalilingwid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. O si? Sa 23 naman po. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alright. Yung mga katagang binigkas namin sa inyo, may paniwala ba kayo dyan o wala? Yan ang hirap sa inyo eh. Sabi nyo, ang Biblia, gawa-gawa lang ng tao. Bakit nagaganap ang nasa Biblia ngayon? Oo nga. Lalong-lalo na sa aklat ng Apokalipsis. Lahat ng nasa Apokalipsis naganap. Talaga. Kaya tungkol sa sakit, kako sa inyo, may humahawak yan sa isa sa apat na prinsipe. Bago nangyari yung vaccination na yan, sinabi ko na sa inyo sa aking pangangaral o Facebook na apat na prinsipe ang pumapatay. Isa na yon si Prinsipe Franklin Guerra at saka si Prinsipe Socrates. Mga sakit. Salot. Bago nangyari ang pandemya na yan, na sinasabi ninyo, sinabi ko na doon pang 1975 na ang apat na prinsipe ay pumapatay na. Lalong-lalo Socrates, yung mga sakit na hindi nyo napapagaling, kayo mga doktor, hindi nyo alam yan. Hindi naman yata sila natakot lalong-lalo na yung China. Sa tambak na dilubyo na pinadala sa China, walang pagbabago sa China. Hindi Dahil nung mayroon kami sesyon doon sa Herona, Tarlac,
pinapipirma ko ng mga prinsipe. Napatayin nila, dapat patayin. Kaharap ang Panginoon sa sesyon at pinapirma nila sa Panginoon. Nagpirma ang Panginoon. Ako ang hindi nagpirma. Kami, marami kami pangulo doon sa sesyon na yon sa Union Espiritista. At ako hindi nagpirma, tandaan nyo. Dahil ayaw ko na ang Pilipino ay mamamatay. Bagamat matitigas ang ulo ng tao, hindi ko pa rin pinirmahan ang kanilang kamatayan. Pero noong 1990s, pinipilit ako ng Diyos na pirmahan na. Bakit? Sa dami kong pinagaling na matigas ang ulo ng tao, ayaw sumamba, ayaw magbalik loob sa Diyos. Kaya napilit akong nakapirma. Dahil sa inis ko rin sa mga tao matitigas ang ulo, napirmahan ko, hindi ko akalain na yan kamatayan na baksin ang napirmahan ko. Tandaan nyo ha. Hindi lang po sa mga baksin, sa mga salot at dilubyo. O bakit? Mga lindol. Bakit Ang namamatayan na baksinan? Dahil hindi alam ang sakit na hinaharap ninyo. Yan ay mga salot na dulot ni Prinsipe Socrates na hindi makita sa x-ray ninyo. Yung mga elemento na binuhos ng Diyos sa sandaigdigan na pumapatay ng mga tao makasalanan. Bakit hindi makita sa x-ray ninyo? Pati siyaring kamatayan, bakit hindi makita sa x-ray ninyo, aparato, na pag binitbit niya ang kabaong na napakahaba at marami ang buwibit-bit yan, pumapasan ng mga elemento, doon na magkamatayan ng mga tao. Tandaan nyo. O, bakit hindi nyo makita sa x-ray ninyo yan? O, aparato ninyo. Kayo mga doktor, bago nangyari yung pandemya na yan na sinasabi nyo, sinabi ko na magpapasabi ng sakit ang Diyos sa pamagitan ng 4 na prinsipe. Hindi paniwala, pati bagyo naganap na, pati lindol naganap na. Itong gera, yan na, nagbabanta na siya si Franklin. At ayon po sa aking mga nabalitaan ngayon, marami raw pong dilubyong magaganap sa bansang Pilipinas. Kaya kayo po ay humanda na po. Hindi po basta-basta mga tao ang nagbabalita niyan. May mga gabay po sila ng espiritu. Alright, kita nyo, oh. Mag-Nobyembre na, magdi-Disyembre na, maulap pa. At tandaan nyo, yung mga petsa na to, mga buwan na to, talagang maraming dilubyo nagaganap, November, December, bago magpasko. Kaya, mag-isip-isip na kayo. Ito po, yung isa sa nanaginip na, isa po sa sumasamba dito, talagang nananaginip na po siya ng mga si Ma'am Melinda. Ito po yung panaginip ni Ma'am Melinda. Kuya, umiyak po ako kanina sa nakita ko kasi nakita ko po yung tubig. May lugar na pumantay ang tubig na malabo sa punong kahoy. Kuya, tapos kasunod yung malakas ang alon ng tubig. Malabo yung tubig, hindi malinaw. Sang lugar kaya yung kuya? Naiyak po ako. Nung makita ko habang umiyak po ako, sabi ko, Ama, patawarin po yung mga tao makasalanan. Ano po ba ibig sabihin na yun daw tubig na malabo pumantay sa puno? Pa. Ang sabi ng Diyos, ilulubog daw niya ang Pilipinas. Kaya ang sabi po niya, yung tubig daw pumantay sa puno. Gaano kataas ng tubig na to? Kaya kami nakilos na nagdasal ay ayaw namin lulubog ang Pilipinas. Tanda niyo. Alalahanin niyo, isla lang ito ha. At ito rin po ang binanggit ni Miss Lady Min na marami raw pong bahang mangyayari sa Maharlika Nation. Kaya nga, nagtugma po yung dalawang tao. Mas matindi yung sinabi ng Diyos na ilubog niya ang Pilipinas. So, ibig sabihin po, 3 na yung nagpapatotoo. Alright. Inaawat nga namin yan eh. Para wag niya ituloy. Maniwala kayo taong bayan na may ginagawa tayong ganyan. Wala silang paniwala sa ganyan. Wala kayong paniwala sa wala. Dahil hindi kayo espiritista. So, ibig sabihin, yung nangyari sa... Hindi kayo tunay na Kristiyano. At hindi kayo naniniwala sa hula ng mga banal na espiritu. Sino kasi bang hula dito? Banal na espiritu na sinusugo ng Diyos
ang magpapahiwatig lahat ng mga bagay. Maliban sa Diyos, maliban sa Banal Espiritu, Diyos mismo Ito pa po ang yung nagsabi na ilulunod niya ang Pilipinas. ito pa po ang isang Sandali hula. lang. Kung nalunod niya yung tao ng panahon ni Noe, hindi ba sinabi ko sa inyo, yan ang kinatakutan ni Jesus, yung sabihin ng Diyos na ilunod niya ang kanyang bayan sa Middle East. Ang nangyari na, binabaha na yung Saudi, O ngayon, yung bansang Muslim. nung panahon ni Jesus, yun ang hula dyan sa Middle East, na ilunod niya ang Middle East. Kaya si Jesus nagsakripisyo para huwag matuloy yung mga hula ng Ama. O ngayon, kaya tinubos niya sa katawan dahil ibinis niya ang kanyang buhay para hindi na matuloy yung sentensya ng Diyos na kabatayan ng maraming tao. Dahil yun na binabasa niya doon sa Malakias 4:1. Dahil si Jesus nagbasa ng Biblia, nag-aral ng Biblia, tandaan nyo. At binabasa niya, Biblia na yan. At yun din ang binabasa ko ngayon. Ito nga pang masabi ko sa mga tao ngayon maniwala sa mga aral ng Panginoong Jesucristo. Hindi sila maniwala sa aral ng Panginoong Jesucristo, samantalang ang mga aral ng Panginoong Jesucristo ay kinuha niya sa lumang tipan. Talaga. Nang sabi ng mga taong ayaw maniwala sa mga aral ng Panginoong Jesucristo, ang kailangan lang daw paniwalaan yung mga sinulat ni Moises na mga libro. Ay ang mga aral po ng Panginoong Jesucristo, galing po yan sa mga aral ni Moises. Talaga. Para po sa kaalaman ninyo lahat. So, sino si Moses kasi? Yan ang kauna-unahang espiritista na sumamba sa Diyos Espiritu Santo. Tandaan nyo Holy Spirit ang sinamba niya. Yung nagsalita doon sa punong kahoy na naglalagablam, na hindi nasusunog, may tinig na lumabas doon at nag-usap sila ni Moises. Kaya si Moses ang kauna-unang espiritista. Mananamba sa Espiritu. At lahat ng sinabi ni Espiritu, sinulat niya. Tandaan nyo Kaya siya nagsulat sa Henesis. Bakit nasulat ni Moses ang Henesis? Ay wala pa naman siya noon. Tandaan nyo Yan, hiwaga ng Ebanghelyo. Ito po yung isa pang naghula. Ito po ay ginagamit din po ito ng Banal na Espiritu. Nakikita ko po yung mga post niya. Si Miss Angeline. Basag po ba yung hula niya? Ano sabi niya? Lalabas ang buwan na hindi pangkaraniwan ang laki. Mag-ingat kayo sa mga hagupit na darating na bagyo. Hindi ka maaaring manglupaypay sa tuwirang sinusubukan ka ng Diyos ang lahat. Ang bata bibigyan ng Banal na Espiritu. Batis-batis ng pag-ibig, lalakad ang dyablo at magpapanggap na Kristo. Malumanay ang kanyang mga salita, mapanghikayat ang kanyang mga mata. Mahikayat ang mga mata, mabait kung makiharap. Ngunit sa kalooban niya ay nakatawa at nakangisi, parang ngising demonyo. Mag-ingat kayo sa mga taong ganito at masasabi niya sa kanyang isip, huli ka sa patibong ko. Parang ganun po, yung mga tao raw malumanay, pero yung pala may mga planong masama sa kalooban. Talaga. Kaya nga pinapasuri niya, bawat espiritu Yun, mga may pagsuri Kaya nga po yung sinasabi ko sa kanila, may mga taong ginagamit talaga ng espiritu, mga banal na espiritu. Oo, kung mayroong ginagamit ng demonyo na nagpapanggap ng banal na espiritu, masusuri yan. Hindi po manghuhula yun, mananakit yun. Mag-hysterical, Hindi, magwawala. sinabi nga niya, parang anghel magsalita Paano marakit? Parang anghel nga magsalita. Maluma may magsalita. Yun yung mga balang propeta. Binanggit din po ito ni Miss Lady Min. Yung mga tao magaganda raw mga kasuotan, magagaling manalita, pero may mga sarili palang hangarin sa mga tao. Nagpapanggap nga na sila Kristo. Tamang-tama. Lalakad ang dyablo at magpapanggap na Kristo. Alright.
Kaya tama po pala sa Biblia na tayo'y lumalakad na sa panahong mapanganib. Talaga. Dahil nasa huling araw na po tayo na dapat talaga ang lahat ng tao magsisi na, magbago at magbaliklog na sa Diyos. Tama yung sinabi ni Pedro doon sa Gawa 20:28. Simasahin mo. Gawa Kapitulo 20 talatang 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Paano pag-iingat sa buong kawan? Kailangan may isang taong matalino at malakas sa espiritu para maingatan niya ang buong kawan. Hindi po ba dapat hanapin na nila yung pastor na kakandili sa Sandali kanila? lang muna, wag mo babaguhin. Sandali mo. Paano maingatan ang buong Pilipinas kung walang propeta na gaya na Jesus? Sige, tuloy mo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin niyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano yung pakanin? Aralan, turuan ang iglesia ng Panginoon. Bakit? Tuloy mo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Yan. Mga ganid na lobo. Mauna, ganid na lobo. Bago yung Satanas. Situloy mo. Na hindi magpapatawad sa kawan. Tuloy mo. At magsisilitaw sa mga kasamaan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Yan ang gagamitin ng demonyo. Malagad mismo, nagpapanggap na alagad. Hindi naman tunay na alagad dahil ibada ang hangarin niya. Mamemera lang yan dahil yan anak alok ni Satanas. Nung una pang panahon kay Jesucristo, pera ay nalok niya. Para sa ganon, magsinungaling ang mga tao. So, ibig sabihin po pala, yung lahat ng mga binabanggit dito, sila yung mga nasa gobyerno ngayon. Talaga! Lahat na nagpayaman, matatako sa kayamanan, ay ginagamit ni Satanas. Tandaan nyo. Kasi po napakalinaw, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyong mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. O di po ba, ang dami ng namatay ng mga tao sa bakuna na yan, meron ba silang pakialam sa mga tao na namatay? Wala nga. Dahil ginagamit sila ni Satanas. Kagaya na lang na kapatid ko, may isang anak na ginagatas na matay yung tatay. Ano po ngayon ang buhay ng bata ngayon? Wala naman ay tulong ang gobyerno. Wala rin tulong ang gobyerno. Kaya itong mga tao na to, dapat talaga silang makulong lahat. Nangunguna na dyan si Duterte at si Duque. Talaga? Ba't di nyo sigin si Duterte? Dahil sila ang promotor ng kayamanan. Dahil sinabi niya mismo ayaw na nasa langit. Gusto na niya sa impyerno. Dahil walang paginabang ang mga taong papunta sa langit. Pero yung mga papunta sa impyerno, makinabang sila na maraming pera. Tandaan nyo Kaya alam niya na gusto niya na sa impyerno. Dahil magpakasasa siya ng kayamanan bago siya mamatay. Alam na niya na pupunta siya sa impyerno. Sino makikinabang, may madadala ba siya sa kayamanang inipon niya? Wala siya makala. Maubos lang yun, maubos lang gastusin, pero marami pa rin maiwan. O sino ang makinabang sa maiwan niyang pera? Yung mga anak niya, apo niya. Ay, yung anak niyang naiwan niya gumagawa rin. Isa sa nabulgar, sa confidential fund. Kayo mga anak, mga apo, kayo ba ay masarap ba ang pagkain na nakaw? Nakuha sa daya? Masarap sa inyo, mga alahe ni Duterte. Habang ang taong bayan, mga nagugutom, naghihirap. Nagpakasasarap kayo, sabi ng Espiritu. Ang taong bayan ay naghihirap dahil sa gagawa nyo. Alright. Wala sila, nga po sila, mga ganid na lobo. Kaya nga po sila walang pakialam sa taong bayan. Alam niyo ibig sabihin yung ganid? Matatakaw. Walang kabusugan. Ayan ang sinabi ni Propeta Isaias. Basahin po ba natin? Sige. Isaias Kapitulo 56.
talatang 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. O yan, lumiko na kayo sa batas at nakinabang na kayo ng pera ng bayan. Dahil hindi po alam ng tao na ang mga pastor na tinutukoy sa Biblia kung sino po yung mga taong namumuno sa gobyerno. Mga Pastor lang po yan. lahat yan. Mamuno man sa gobyerno, mamuno sa reliyon. Pastor ang tawag yan o obispo. Alright. So, kaya mag-isip-isip na kayo habang maaga. Magbago na kayo dahil sabi ng Diyos yan doon sa Levitico. Mayroon tayong papalain kung tayo magbago. Pag hindi kayo magbago, parusa na walang hanggan ang tataboyin ninyo. Tandaan nyo. So ito po yung ating pong huling mensahe para po ito sa lahat ng mga mambabatas na lumilitis ng bakuna. Sana po'y walang mangyaring suhulan dahil napapanahon na po. Dahil lahat ng mga bagay ngayon ay nabubulgar na. Nasa end times na po tayo. Lahat ng mga lihim nahayag na. Kaya po ito yung payo sa inyo ni Propeta Isaiah. Yan ang sinabi ni Jesus. Walang lihim na hindi mabubunyag. Kahit na anong gawin yung isikreto, yung mga sindikato nyo, mabubunyag lahat yan. Tandaan nyo. Paano daw? Nag-leak. Diyos ang may paintulot yan kung mag-leak. Ito po, basahin na po natin ang huling mensahe. Ganitong sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit nang darating at ang aking katuwiran ay mahayag. Kasi pag magkaroon ng batas na may ipin, malapit na ang kaligtasan. Tandaan nyo. Pero pag batas na walang ipin na umiiral, walang kaligtasan. Tandaan nyo ha. Kaya kung umiral ang hustisya at katarungan, marami taong maliligtas dahil maiwasan na ang kasalanan. Pero pag walang katarungan, patuloy ang kasamaan at walang maliligtas. Tandaan nyo. Maraming pa sasabihin, pero baka maguluhan kayo. Malito na naman kayo sa aking sinasalita. Hindi nyo maunawaan. Tuloy ko lang po hanggang 2 po kasi to. Ang sabi po sa 2, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito. O, kagaya ni Juan, ni Pauchip Acosta. Yan, humahawak ng batas. Pero alam ko na hindi para masyadong may ipin ng kanyang batas. At sana po itong congressman na nagsiwalat nitong vaccine na to sa ginagawa nilang pagsisesyon ngayon, si Honorable Dan Fernandez, sana po gabayan ka ng Panginoon dahil magkakaroon na po ng katarungan yung lahat ng mga taong nangamatay sa bakuna. At isa na po ang kapatid ko dyan sa pinatay ng bakuna na yan. Talagang ako po ilalabas para patotohanan ko po yan. Kawawa po yung pamangkin ko na nawala ng isang ama. Nawala ng ama ka mo. Isang ama ka mo. Makakakala ng mga tao marami siyang ama. Nawala ng ama. Nawala ng ama. Kaya po yung gobyerno, wala naman pong pakialam yan. Wala naman pong kahit isang kusing na tinulong sa pamilya ng namatay. Yung mga namatayan ng baksin. So, hindi lamang yung babae na nag-report dyan sa inyo ang may hawak ng ebidensya. Bawat tao na biniktima ng kagagawa ninyo, baka mas maaring tumayo lahat dyan at sila ang magsalita sa kanila sarili. Kaya iba ayaw tumayo dahil wala silang pera, wala magawa. Baka sila ay pagtagsilan ng mga gumawa niyan, mamamatay sila. Kaya marami hindi umiimik dahil sila ay papatayin pag sila ay nagsaksi ng katotohanan.
Tandaan nyo ha. Yun nga po ang mga panakot nila, talagang tatakutin nila yung mga taong may dala ng katotohanan. Basta lumitaw ang tao magsin ng katotohanan, papatayin nila. Yan ang kinatatakutan ng tao, kaya ang tao hindi makahimik. Pero kayong nasa pamahalaan, wala kayong tulong sa kanila. Tandaan nyo ha. Kaya walang kwenta yung posisyon nyo dyan sa munisipyo, Sa gobyerno. sa gobyerno. Yun, Walang tama pala. tulong ang taong bayan sa inyo. Tama po pala sinabi ni Tatay Eduardo na alisin na talaga yung gobyerno. Talaga. Kaya lang, may nagbigay ako ng opsyon na sila ay matatalino. Ang kailangan lang nila ay magbago para manatili sila sa posisyon. Pero kung di sila magbago, talaga tatanggalin lahat sila. Kung si Tulfo nga po na hinahanga ko na napakatalino at napakagaling. Pagdating ng araw ng baksin ng pagpirmahan sa bakuna sa Senado, isa rin siya sa pumirma. Alright. So, manatili sana sa inyo ang katapatan. Katapatan ha. Dahil yan ang hinahanap ng Diyos. Tapat at matalino na ilagay niyang mamahala. Tandaan nyo ha. Sa lahat niyang pag-aari, yan ang eleksyon. Kailangan tapat at matatalino ang ilagay sa pamamahala. Basahin mo nga. Sa Mateo 24:45. Mateo Kapitulo 24, talatang 45. Sana nga, sila na itong mga tao na to. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay marating siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Kasi siya ang ibibigay na mamahala sa buong Pilipinas kung siya ay mapagkatiwalaan at tapat at madatnan siyang malinis at walang dugis. Siya ang pwedeng maging presidente. Tandaan nyo ha. Alam niyo po ba sinasabi dito nga upang sila bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Sila po yung mga aaralan ng Diyos. Para po sila mabanal. Sila yung mga tuturuan ng kabanalan. Hindi po ito mga pagkain material. Pagkain espiritual. Pagkain spiritual po ito. Para sila mabanal. At hindi na po sila makagawa pa ng kalikuan sa sambayanan. Kaya sabi ng Isaias, mas palad ang tao na nanghahawakan nito o humawak na ganitong uring batas na matutuwid. Mapalad ang tao yan. Pag marat na ng Panginoon na gano'n ang kanyang ginagawa, yan ang ilalagay na presidente sa Pilipinas. Tandaan nyo ha. Dahil ang pinili ng tao, hindi marunong magpili. Pinadaan nyo kasi sa eleksyon. Bakit? Ang taong bayan ba'y marunong mamili ng wasto? Namili po ba o binayaran? Binabayaran ninyo. Dinadaya pa ninyo eleksyon eh. Lantad na yan, pero sanay na kayo na mabulgar ng kasinungalingan. Manhid na kayo. Magsusuri naman daw. I'm sorry, Garci. Oh, hanggang ganun na lang. Puro suri. Habang panahon, suri. Nangyayari, I'm sorry, Garci. So, kagaya na binasa ko, gawin nyo yan ha, tapat at matalino na pinagmamasdan kayo ng Diyos at yan parating ginagawa ninyo. Kayo ang ilalagay na siyang mamuno sa Pilipinas. Alam ko na kung sino ang tao yan eh. Gusto yung malaman? Sana nga, siya na nga ha. Yan, si Eduardo Miranda. Tandaan nyo. Isa rin si Fauci Pacosta. O yan. At ang kanyang mga kasamang doktor, si Dr. Erbe. Isa rin yan sa katulong ni Fauci Pacosta. Kaya tandaan nyo, sinabi ko, kung gawin nyo yan, kayo ang karapat-dapat na mamahala sa Pilipinas. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat na patuloy po na nakikinig na mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor. Ikalat po natin ang katotohanan sa buong sanlibutan. Kalimutan na po natin yung mga balibalita
ng mga walang kabuluhan na pinagtagpi-tagping mga kasinungalingan. Ang pakinggan po natin balita yung mga katotohanan na mga tunay na aral ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, na siyang pastor nakakandili sa atin ng ating mga kaalaman at tanawa. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Hanggang sa muli nating paghahayag ng mga katotohanan. Purihin ang Diyos, purihin ang Ama, purihin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, purihin ng mga banal na espiritu, lahat ng mga arkangeles ng kalangitan at mga doktor ng kalangitan, mga Diyoses ng kalangitan. Purihin, purihin, purihin. Hosana, hosana sa kaitaasan. Siya nawa.